Araw ng paglabas ko sa ospital, si Almira ang inaasahan kong maghahatid sa akin palabas ng aking silid hanggang makalabas ng ospital. Pero dalawang nurse ang umasiste sa akin. Wala roon si Almira. Nagtaka ako. Nasaan si Almira? Ang tanong ko kaagad sa isang nurse na nagtutulak ng wheelchair na kinauupuan ko. It's weird na kailangan nila akong ihatid ng naka-wheelchair kahit sinasabing ko kaya ko nang maglakad. Ayon kay Dr. Schroeder, hospital policy raw iyon. Lahat ng pasyenteng lumalabas ng ospital ay dapat naka-wheelchair hanggang maisakay ng pribadong sasakyan nito. Hindi na ako nag-insist, pero ang hiling ko na lang, yung paborito kong nurse ang maghatid sa akin. But as it is, wala si Almira. Hindi na ako nahiyang tanungin yung nurse na naghatid sa akin habang itinutulak nila ang wheelchair sa kahabaan ng hallway ng hospital. Sa main lobby kami magkikita ni Mark. Ng mga oras na iyon, sinisettle pa niya ang cashier office ang bill namin. Bakit ayaw mong sumagot? Nasaan si Almira? Ang tanong ko ulit sa nurse. Ma'am, sino pong Almira? Ang tanong niya pabalik sa akin. Si Almira, ang bulalas ko. She's one of the nurses here. Saang ward po? Tanong uli niya. Anong saang ward? Ibig-ibig kong mairita. Pero nagtimpi pa din ako. Natural doon sa ward na pinanggalingan ko. Isa siya sa mga nurse ko. Ma'am, kami lang po ni Juliet ang nurse ninyo. Alma po ang pangalan ko. Wala po kaming kasamahang Almira. Ha? Takang-taka ako. Sigurado ka? Opo. Kilala mo bang lahat ang kasamahan mong nurses? Iilang naman po kami sa ward. Wala po kaming kasamahang Almira. Sino yung nurse na parating nagpupunta sa room ko para basahin yung swero ko? Kami lang po ni Juliet ang nagpupunta sa kwarto ninyo. Ako po sa araw. Sa night shift naman po si Juliet. Umaga kong dalawin ako ni Almira. Ako ho yun. Baka nagkamali lang kayo ng dinig ng pangalan ko. Ang layo naman ng pangalang Alma sa Almira para magkamali ako. At hindi rin ako ganoon katanda para maapektuhan ng pandinig ko. Saka magkaiba kayo. Mas bata siya sa'yo para lang siyang dalagita. Pasensya na po, wala po talagang Almira. Pagdating namin sa main lobby ng ospital, sinalubong ako ni Dr. Schroeder. May katabi siyang nurse na mumukhaan ko. Iyon si Juliet, pero hindi si Almira. Dr. Schroeder, may nurse bang Almira na nagjo-duty sa ward ko? Pag-i-inquire ko sa matandang doktor. Nurse na Almira? Tumingin din si Dr. Schroeder kina Juliet at Alma. To supply him the answer. Halatang hindi pamilyar ang matandang doktor sa pangalan ng mga nurses. Umiling ng sabay sina Juliet at Alma to confirm na wala ang Almira ng nurse. Pero kung wala, sino yung dumadalaw sa akin? Malabong isiping imagination ko lamang iyon dahil totoo iyon. She even talked with me many times during the 5-day period na nasa ward ako. At hindi ko makakalimutan in particular yung huling mga sinabi niya, yung kanyang babala na mag-iingat daw ako. Hindi ako maaaring magkamali. There was this nurse na madalas magpunta sa kwarto ko, and her name is Almira. Sure ako, kahit ano pang sabihin ninyo. Noon dumating si Mark, ngumiti siya at humalik sa akin noon. Napansin niya agad na in bad mood ako. Bakit? Tanong niya. Wala ang tugon ko agad. Wala. Duda si Mark. Waring kilala na niya ako. 7 taon na kaming kasal. I married him when I was 22 and he was 24. Sa 7 taong iyon, marami nang nangyari. Pero wala pa rin akong maalala sa mga iyon. May hinahanap akong nurse, yung naging kaibigan ko ever since I gained consciousness. Pero walang mag-confirm sa akin na nandirito siya sa ospital na to. Ang paliwanag ko kay Mark na himig na parang isang batang paslit na nagsusumbong. Sinong nurse? Almira ang pangalan niya. Almira, does everybody know her? Baling ni Mark sa mga nurse at kay Dr. Schroeder. Umiling sina Juliet at Alma. Lalo akong nainis. Nagsasabi ba kayo ng totoo? Nagkatinginan pa ang dalawa at saka tumango. Ako ngayon ang lumalabas na parang sinungaling. Clara, huwag ka nang magalit. Talaga bang importante sa'yong makita si Almira before we leave? Tanong ni Mark. Hindi naman, pag-amin ko. I was just expecting na siyang maghahatid sa akin. Kaso parang walang magsabi kung nasaan siya. These 2 nurses completely deny her. We need to go.
Ang sabi ni Mark, babalik pa ako sa kusina. I have an appointment. Ha? Bigla na wala sa isip ko ang tungkol kay Almira dahil napalitan na iyon ng pangamba at sudden panic attack nang ma-realize kong iuuwi lang ako ni Mark sa bahay namin pagkatapos ay iiwanan. Hamo, ipapahanap ko si Almira and I'll see to it na madalaw ka rin sa bahay natin. Ang pangako pa ni Mark. Do you really have to go to work today? Papaano ako? May makakasaka naman sa bahay. Sino? Sina Melba at Wilma. Sino sila? Our maid. Sila ang mag-aalaga sa'yo habang wala ako. Gusto kong tumutol sa ideya na sa unang araw ng paglabas ko sa ospital, maid lang ang makakasama ko at hindi si Mark. Ano ang alam ng mga maid sa nakaraan ko? Si Mark ang kailangan ko. But then I knew I have no right to make him stay, lalo't hindi pa rin naman bumabalik ang alaala ko tungkol sa pagkakakilala ko sa asawa ko. Somehow marami pa rin akong hindi alam tungkol kay Mark para mag-demand ng kung ano-ano sa kanya. I may be his wife, but sometimes the work has to come first. I wondered kung saan ko unang narinig ang pamilyar na dialogue na iyon na bigla na lang sumagi sa aking isipan. Ang issue tungkol kay Almira ay tulayin ko nang nakalimutan pansamantala. Si Mark ang driver brought me home sa bago naming bahay sa isang exclusive subdivision sa Eastwood, Libis. Malaki ang bahay, 2 palapag, halatang bagong-bago. It was well furnished sa loob, amoy bago ang atmosphere. I wasn't paying much attention to the interior of the house nang pumasok kami sa loob. Dahil ang hinanap ko agad sa paningin ko ay ang mga bakas ng lumipas na makapagpapaalala sa akin sa nakaraan. Things that make a house, a home, family pictures for instance, an old wall clock with familiar tunes, a painting that would bring a certain memory, or even a pet, an aquarium or anything old. But as I look around the house, everything was new. Bakit? Ang pagtataka ni Mark na mahalata ang disappointment ko. Ewan ko kung paano ko ipapahiwatig sa kanya ng maayos ang pakiramdam. I'm a little bit disoriented, pag-amin ko. That's normal. The house is new, and everything around it is new. We have no choice. Nasunog ang mga gamit natin sa dating bahay. I had to buy new things. Didn't you like it? Hindi naman yun ang issue sa akin, Mark. Ang gusto ko lang sana ay bahay na may lumang gamit na maaaring magpaalala sa akin ng nakarain. Yun sana ang inaasahan ko. Naisip ko din iyon, Lara. Pero kakaunti lang ang mga lumang gamit na nasave mula sa nasunog nating bahay. Most of them ay hindi na pakikinabangan, kaya ipinatapon ko na din. What about pictures? I need to see you and Grace and the 3 of us in a photograph. Ngumiti si Mark sa kwarto. Tara sa kwarto. Dinala niya ako sa itaas, sa master's bedroom. Sa loob nakapatong sa headboard ng marangyang kama ang 3 frames na sunod-sunod. Ang unang larawan ay picture namin ni Mark sa beach. Ang ikalawa ay solo picture ko nung dalaga pa sa dati kong apartment na tinitirhan. At ang ikatlo, ang pinakamahalaga sa lahat, larawan naming 3 ni Mark at Grace. It was a picture of a happy family nakuha sa isang studio. Lahat kami ay nakangiti. Masaya. Pinagbasdan kong maigi ang mukha ni Grace and my heart ached for her. How I terribly miss him. Hinipo ng aking daliri ang kanyang mukha sa picture. Then I held it close to my heart. As the tears fell from my eyes, umiiyak ka na naman. Ang bati ni Mark. Naalala ko ang anak natin. Saan man naroon ngayon si Grace, I believe in my heart na mas mabuti na ang kalagayan niya and that she is happy. Those were comforting words, ngunit hindi yun sapat na comfort me at that time. At para hindi mag-war si Mark, pinahiran ko din agad ang luhang tumulo sa aking pansa and I smiled at him habang ibinabalik ang larawan sa ibabaw ng headboard. This will be our room, ang sabi na ni Mark in a more upbeat mood. It's so beautiful, ang sabi ko habang inililinga ang paningin sa paligid. You deserve it. At saka ako binuhat ni Mark. Nagulat ako. Mark, ano ba? Aren't you excited? Ang tanong niya na parang bata. Nailang ako because I still look at him as a stranger. Yet something tells me na kailangang iwaksi ko sa isipan ko ang donut stranger ang lalaking ito. Because he is my husband and he deserves a loving treatment from his wife. Of course I am. Pagsisinungaling ko. Bigla akong inihiga ni Mark sa kama. Pumatong siya sa akin. Napaiwas ako sa kanya.
Hindi ko sinasadyang gano'n ang maging reaksyon. Pero pakiwari ko may dapat akong protektahan mula sa kanya. Napawi ang siya sa mukha ni Mark. I'm so sorry. Ang paumanhin ko. I didn't mean to offend you. It's okay. Hindi naman ako na-offend. Bumangon na siya mula sa pagkakapatong sa akin. Bumangon na din ako. I hope you understand. Hindi kita pipilitin hanggat hindi ka pa handa. Ang assurance niya sa akin. Nagilty ako at kailangan mag-suffer ng asawa ko dahil sa kawalan ko ng alaala. Pero ano nga bang magagawa ko? I need to be accustomed to this life, the life that I had before the accident. I am a wife to my husband, a loving wife perhaps. Kailangan manumbalik agad iyon kung hindi man ang buong alaala ng aking nakaraan. I need to go, ang sabi ni Mark habang inaayos ang nagusot na polo at necktie. Do you really have to? Sama ko. Uwi na lang ako ng maaga. Pangako. At lumukwang siya para halikan ako sa no. Mark was a sweet and loving husband, and I am slowly wondering kung kakayanin nga niyang maghintay sa pagbabalik ng aking mga alaala. I just hope so. Dahil hindi ko man maalala ang pagmamahal ko sa kanya, I knew in my heart that I wouldn't want to lose him. Somehow, I had a strong feeling that I needed him for something other than love.